Hello, magandang hapon mga kababayan. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay medyo may pagka-election special, no? Isisingit ko lang to kasi bukas, most of you, yung mga botante, ay pupunta ng presinto bukas para bumoto ng napupuso ang kandidato. So, bago tayo mag-start, tingnan natin itong pinablish 2 days ago ng GMA sa mga nauuna sa survey. Di ba? Hindi ko kayo sasabihin kung sino iboboto nyo, bahala kayo, karapatan nyo po 'yan. Di ba? Yan ang mga isa sa mga karapatan na meron tayo mga Pilipino. Bahala kayo sino yung pinaniniwalaan nyo, yun na iboto nyo. So ito yung survey. Top 1, Erwin Tulfo. Bongo, Soto, Lito Lapid, Ben Tulfo. Dalawang Tulfo talaga, no? Kasi synonymous ito sa pagtulong sa kapwa kasi, no? Doon sa mga programa nila. Siyempre, dahil doon, may edge na agad sila. Di ba? Ang Tulfo ay tumutulong talaga sa Pilipino. Di ba? Kaya, yan, pasok. Ping Lacson nagbabalik, Abi Binay, De La Rosa Bato, Camille Villar. Itong Binay at Villar na to, although na luma na yung apelyido nila, mga mga young blood. Yung kasi galing sila sa lahi talaga ng politiko eh. Cayetano Pia, Bong Revilla, Ramon. Talagang nag siya, nag full time ng senador eh. Amy Marcos. Tapos ito sa red line na to, sa ilalim nito mga chance passenger na lang. Sila Manny Pacquiao, Willie Rebillame. Diba? At least kahit paano itong dalawang ayoko bumaba. Pero kung gusto nyo kung gusto nyo si Manny Pacquiao, si Willie Rebillame, sige boto nyo. Kalayaan nyo po yun. Diba? Benher Abalos, Bam Aquino, Pangilinan Kiko, si Marcoleta. Narinig ko, okay ba to si Marcoleta? Philip Salvador, buti naman bumaba ka na. Busita, Francis Tolentino, Gringo Hunasa na naman. Jimmy Bondok. Ito si Jimmy Bondok, naging lawyer na to, no? Talaga nag-aaral siya. Now, ako ang technique ko dito, mga men, hindi ako kukuha dito ng kodigo ko eh. Kasi ito, it's either trapo na to. Siguro may pangilan-ngilan dito akong kukunin na bago lang. 'Di ba? Kasi ito mataas yung bilang ng mga trapo dito eh. Karamihan dito ako kukuha sa mga hindi kilala. Wala akong pakialam kung masayang yung boto ko. At least kahit pa paano bago naman. 'Di ba? Wag lang yung mga makabayan na yan. Ayoko niyan. Yung mga makakaliwa. Lalo lang magpapagulo yun ng Pero inuulit ko kung ano yung napupusuan nyo, kung sino napupusuan, yun na iboto nyo, kalayaan nyo yan. Mag-uusap-usap lang tayo regarding dyan. No? Now, ito, meron tayong, may mga video dito na pinasa related dyan sa election na yan. Katulad nito, no? Ito yung kay Manny Pacquiao. Ano ba to? Unahin natin itong video na to. Ako yung bobo. Tingnan. Ito ay pinablish nung May 9. Kasi bumabagsak na siya sa survey eh. Kaya siguro nilabas ito. Ayan, May 9 nilabas to. 7:30 PM. So panoorin natin to. Ako yung bobo. Mahigit 2 bilyong piso ang napamigay ko. Noong panahon na kailangan ako ng mga kababayan natin dahil sa pandemya. Pangdemya daw. Sa harap ng banta ng COVID-19, ang ating gobyerno ay nagdesisyong ipatupad ang community quarantine. Sa gitna ng matinding krisis na dulot ng COVID-19,
tumindig si Senator Manny Pacquiao bilang isa sa mga pangunahing tumulong sa mga Pilipino. Ako yung bobo dahil mahigit 200 milyong piso ang naitulong ko sa mga mahihirap na may sakit. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa boxing at politika, hindi nakakalimot si Senator Manny Pacquiao sa mga may sakit na nangangailangan. Ako yung bobo. Mahigit 2,000 bahay ang ipinamigay ko libre sa mga mahihirap. Itong Pacman Village na ito, hindi lang dito sa probinsya, nagkaroon tayo ng pabahay sa Jensan. Inumpisahan ko lang dito sa lugar ko para makita ng tao yung programa natin na libreng pabahay, kahit piso wala tayong sinisingil. Ako yung bobo dahil mahigit 200 milyong piso na pangpuhunan sa mga mahihirap na bawat pamilya. Naglaan si Senator Manny Pacquiao ng mahigit 200 milyong piso bilang puhunan para sa mahihirap na pamilyang Pilipino. Ako yung bobo. Mahigit 2 bilyon. Ako yung bobo. Ito kung totoo man yung sinasabi niya, kasi hindi ko naman alam yan eh, kung totoo talaga itong pinagdadaldal ni Senator Manny. Pero kung totoo man yan, pumapalakpak ako. Kaya lang, may isa akong hindi nagugustuhan dito. Yung piso. Dito mo makikita na pag ang isang tao ay sinusumbatan ka, or kasi ganito yan, no? Yung mga ginawa mo na yan, Senator Manny Pacquiao, ay trabaho mo talaga yan bilang senador. 'Di ba? Huwag mong isusumbat na nagawa mo yung mga yan. Pwede mong ipahayag, ano? Kaya kung nasabing sinusumbat, no? Kung papakinggan mo yung statement So, niya, ang napamigay ko. Noong napamigay niya daw, napamigay ko. Akala mo galing sa sariling bulsa niya yung pera eh. panahon na kailangan ako ng mga kababayan natin dahil sa pandemya. Pangdemya daw. Sa harap ng banta ng COVID-19, ang ating gobyerno ay nagdesisyong ipatupad ang community quarantine. Sa gitna ng matinding krisis na dulot ng COVID-19, tumindig si Senator Manny Pacquiao bilang isa sa mga pangunahing tumulong sa mga Pilipino. Ako yung bobo dahil mahigit 200 milyong piso ang naitulong ko Naitulong ko. sa mga mahihirap na may sakit. Sa kabila ng kanyang Alam mo, yung pagsasalita kasi ng mga ganyang bagay, may art kasi yan eh. Yung parang hindi tonong hindi ka nanunumbat. tagumpay sa boxing at politika, hindi nakakalimot si Senator Manny Pacquiao sa mga may sakit na nangangailangan. Ako yung bobo. Mahigit 2,000 bahay ang ipinamigay ko libre sa mga mahihirap. Di ba? Parang ang dating... Itong Pacman Village na ito, hindi lang dito sa probinsya, nagkaroon tayo ng pabahay sa Jensan. Inumpisahan ko lang dito sa lugar ko para makita ng tao yung programa natin na libreng pabahay, kahit piso wala tayong sinisingil. Hindi, correct me if I'm wrong, yung bang sinasabi niya na ba yan ay galing ba sa sarili niyang bulsa? Kaya puro ko ang sinasabi niya? Malamang hindi. Senador ka na niyan, Min eh. 'Di ba? Ang hinahanap ko kasi, may art kasi yung pagre-report niyan. 'Di ba? Let's say, mahigit 2 bilyon ang naitulong natin sa ating mga kababayan. Nakapagpagawa tayo ng mga bahay para sa ating mga kababayan. Tinulungan natin ang mga mahihirap. Kasi when you say natin kasi, kasama tayo doon kasi tax din namin yung ginagastos mo dyan eh. 'Di ba? Kaya parang napaka-stupido nung nakaisip nung gumawa nito. Parang ang dating pinapamuka nila na pera lahat ni Manny Pacquiao yung inano niya. Well, correct nyo ko, no? Baka mamaya yung mga sinasabi niya dito ay pera niya lahat yan. Pero I doubt. 'Di ba? Kaya yun ang maliit na word lang yun, pero doon mo makikita yung isang tao kapag desperadong ibenta niya yung sarili niya eh. Sa paggamit ng word na ko. Di ba na kung tutusin din niya naman pera yun. Kaya nga, kanina pa nagpapanting ang tenga ko eh, na dapat sinabi mo, ginawa natin, di ba? Gumawa tayo ng mga bahay. Tayo, us.
Kasi pera nating lahat yun sa tax Yung pinapantulong nito Kaya yung ganito pagiging trapo to I'm so sorry, no? Kasi wala kang karapatan na ipagmalaki ang mga ganyang bagay. Wala kang karapatan na isumbat yan dahil trabaho mo naman talaga yan Pwede ka mag-report sa amin ng ginawa mo. Pero wag mong sabihin na nasa iyo lahat ng credit. But ikaw ba ang nag-draft ng mga sulat niyan? Ikaw ba mismo ang gumawa niyan? Para sabihin mong ikaw ang gumawa? Diba? Hindi naman sa alam naman namin kung ano yung tinapos mo Na makakapag-draft ka ng batas ng sarili mo. Hindi ko minamatoto pero real talk lang tayo. Sa tingin nyo ba ito si Manny Pacquiao makakapag-draft ng sarili niyang programa na galing sa utak niya? I doubt. 'Di ba? Alam naman natin kung ano yung education background nito. Bagamat nakatapos naman ito alam ko, pero alam natin na hindi sapat yun 'Di ba? Yun lang naman ang ko dito. Pero nasa inyo pa rin kung iboboto nyo pa rin to. Kasi ang feeling ko ganito Alam mo yung isang janitor na nagmamalaki na minap niya daw ang mula first floor hanggang 10th floor. Siya lang daw mag-isa nagmap. 'Di ba? Ano ang mali doon? Trabaho naman talaga ng janitor. Huwag mo pagmalaki. Hayaan mo yung mga taong makapuna na masipag ka. 'Di ba? Trabaho mo talaga 'yon. Kumbaga, yun ang job description mo bilang isang politiko kaya ka hinalal. Kasi yun naman ang unang-una sa lahat. Yun naman ang ang pinangako mo 'di ba? Tapos isusumbat mo. Ano ba? Kaya nga kung nabago lang yung word na yon, kung the way ka magsalita, ang naitulong natin, ang naipatayo natin, ang naibigay natin, kung ganun ang wording mo, medyo matatanggap ko pa to Pero dito, pagiging trapo ito, men. I'm so sorry. 'Di ba? Pero nasa sa inyo pa rin. Kung pasado sa inyo tong panunumbat ni Manny Pacquiao, di go ahead. 'Di ba? Boto niyo. Hindi ko kayo pinipigilan. Now, next video, no? Ito naman, may nagpasa sa akin ito, si Sir, anong name ni Sir? Si Sir Jonathan Eugenio. Ito ay old video, no? Old video ito na ini-interview si Jovito Salonga. Kung ano yung mga qualities ng senador nung araw. 'Di ba? Dito sa video na to, mga men, I think early 2000 yata to Early 2000 or late 2000 o early 2010s. I don't know, no, pero tingnan natin. Kasi yung format ng video niya ay square pa, hindi pa siya widescreen. So ito ay si Jovito Salonga. So play natin, mga kababayan ko. Pakinggan natin, 2 minutes lang naman Si dating Senador Jovito Salonga ang nalalabi na lamang sa mga kasabayan niya noong glory days ng Senado. 1965 nang unang tumakbo si Salonga sa pagkasenador. Kasabayan niya ang mga legendary parliamentarians tulad ni Claro M. Recto, Vicente Pangalan pa lang matatalino na, no? Recto, Paterno, Jokno, Tanyada, di ba? Pag mga ganyan na mga apelyido, alam mo na agad na hindi pipitsugin na most of them lawyers talaga no? Paterno, Jose Jokno, Lorenzo Tanyada. Ayon kay Salonga, nung kapanahunan daw nila tagisan ng talino ang labanan ng mga senador. Pero ngayon, bihira na lang daw o di kaya wala nang ganito sa Senado. May mga katangian ng mga senador noon na bihirang makita ngayon. One is that they were incorruptible. Hindi pwedeng makorrupt. I disagree, no? Because they had... Kasi yung corruption lagi naman nandoon Pero siguro, the way na manindigan yung senador dati ay talagang, kumbaga, solid pag nanindigan. Yung talagang tagisan talaga, kung mag-ispadahan sila ng utak talaga dati nun Pero doon sa sinabi niyang incorruptible,
parang medyo tutol naman ako doon. Hindi naman nawawala yung corruption kahit noon pa eh. 'Di ba? Eh hindi nga lang kasing baba ng level ngayon. What I call excellent character and moral integrity. Kasi nga naman mga ano to, talagang mga mambabatas talaga ito. Hindi sila yung basta lang ano. Number two, they were full-time senators. Walang sideline yan. Talagang buong-buo ang pagbibigay nila ng kanilang sarili sa publiko, sa paglilingkod sa bayan. Ngayon tila baliktad na daw. Ang pagiging mambabatas ay sideline na lang at ginagamit na ng marami ang pagiging senador para sa kanilang sariling interes. Kadalasan, nagagamit ang kapangyarihan at impluensya para protektahan ang kanilang mga negosyo at para lalo pang magpayaman. Nung araw yan, Nung dati walang yan lang ang problema nung dati no. Magpapayaman. Ngayon ang problema ngayon maghahalal ng walang alam eh. Di ba? Hindi ko sinasabi matalino ako at kaya ko yan ano, pero kung katulad ko rin lang na ignorante ang ihahalal, mahirap 'yun. 'Di ba? Kaya nga boboto tayo ng mga tao kasi dapat alamin natin kung sino talaga yung may capabilities. Kesa dun sa mga ignorante din na katulad natin. ang quality talagang mataas na mataas. Ngayon, bumaba ng konti. Ay, hindi. Bumaba ng konti. Ay, siguro 2010s ito, no, or early 2000. Medyo bumaba ng konti dati. Ngayon, sobrang baba na talaga. Hindi na konti ngayon. Tutol ako doon. Ayon kay Salonga, telebisyon na ang nakasira sa politika. Ngayon, basta popular at sikat, inaakalang pwede nang maging senador. Oo, totoo yun. I do agree doon sa sinabi na television ang sumira. Kasi mga kababayan ko, walang social media kasi nung araw. 'Di ba? Pero nakikilala natin yung mga artista na yan, katulad ni pinakita niya si Bong Revilla eh. Saan ba natin nakilala si Bong Revilla? Si Bong Revilla ay isang action star. 'Di ba? Kilala natin si Bong Revilla dun sa mga roles na ginagampanan niya. Ano ba yung mga yon? Tagapagtanggol ng mga mahihirap. Nag-superhero pa nga yan si Bong Revilla eh. Yun ang magandang isang example. Kaya tuloy kapag boboto tayo, sino ang pipiliin mo? Si Bong Revilla na magaling bumaril sa mga goons? O itong random na tao na to na hindi ko naman kilala na abogado lang? Siyempre, dahil tayo mga kababayan ay lunod na lunod tayo sa teleserye at sa hindi natin alam ang linya between fantasy and reality. Isang proof diyan kung mapapanood yung documentary ng 90s na actually hindi siya documentary parang tingnan niyo sa YouTube no, hanapin niyo yung nag-hit yung 90s na teleserye, yung alam niyo yung Mula sa Puso, yung kay Claudine Barreto. Nag-hit yun eh, yung show na yon na talagang yung mga tao hirap maka-differentiate ng fantasy at reality. Nagkikwento dun yung kontrabida nun yung mukhang masungit. Anong name nga nun? Naging asawa ni Willie Rebillame yun eh. Si Princess Punzalan. Kung kilala nyo, pakita ko sa inyong itsura ha. Nurse na ito ngayon yata sa Amerika eh. Princess Punzalan. Ito di ba siya yung kontrabida dati noon yan. Ayan naging asawa ni Willie Rebillame yan eh. So, kung kilala nyo siya yung kontrabida sa magaling na actress naman kasi talaga to. Talaga mabubuisit kapag napanood mo to. Anong ibig kong sabihin? Nung time daw na hit yung Mula sa Puso, hindi daw ito makalabas ng bahay. Kasi talagang pag lumabas siya, binabato siya ng mga tao. Hindi na di-differentiate ng tao yung fantasy sa reality. Na talagang dala-dala pa rin kahit sa tunay na buhay, dala-dala pa rin ng tao yung galit sa kanya. Kasi siya nga yung nag-aalipusta sa 'di ba sa bida.
So yun ang nangyayari. Kaya tuloy pag tumakbo yung mga artista, ang nagiging batayan natin yung mga role sa pelikula nung time na yan. Kaya tuloy kahit wala pang napapatunayan tong mga to, basta nakita natin yung mga roles nila na sila ay nagtatanggol sa mahihirap at yun na nagiging natin, yun na nagiging batayan. Hindi yun talagang totoong kaalaman. Kinakailangan maging mature at hanapin ng mga botante ang mga taon talagang may kakayahan. Ang problem naman kasi dyan, sino? Tsaka, kaya nga isa ako sa tutol na dapat ipagbawal na ito yung survey na yan, yung mga ganito, isa ako sa tutol na yan pagbawal na yan Kasi itong mga survey na to, kinokontrol lang nito yung yung desisyon ng mga tao Para bang ang sinasabi dito, ito na lang yung mga pagpipilian nyo. Pero yung mga nasa baba, hindi na hindi na maaabutan yan Dahil ito na lang pagpipilian natin sa survey, ito na lang iboboto natin, itong kung sino man itong mga nandito. 'Di ba? Kaya kung ako lang ang masusunod, dapat ibawal na to Para mabigyan ng fair chance yung mga talagang, kaya nga ang pipilian ko yung mga nasa ibaba ng survey Malay mo, nandun talaga yung mga gems na kailangan natin sa Senado. Hindi yung mga nandyan. Dahil kung yan na naman, 'di ba? Kaya lang hindi ko rin masisi yung yung magdesisyon yung ibang Pinoy katulad yan si Lacson nandiyan na naman, sila Soto. Kasi iniisip nila at least ito kilala ko na kung anong galawan nito sa Senado, ito na rin iboboto ko ulit. Pero sabi ni Jovito Salonga, kilalanin sa panahon ngayon, madali na kasing gawin yan. May internet na tayo Halimbawa, sino ba yung mga nasa survey na hindi natin kilala katulad nito Ay, naalala ko si Jimmy Bondok 'di ba? Testingin natin si Jimmy Bondok. Ano ba si Jimmy Bondok? Tumatakbo siyang senador, Jimmy Bondok. Madali na ngayon mag-research men kumanta na Let Me Be the One. So tingnan natin Wikipedia page ni Jimmy Bondok, tumatakbo siya. Kung mo, di yan Then, makikita mo yung education niya, 'Di ba? Sa Ateneo nag-aral to. Tapos, nag-aral ng law sa San Beda. Magandang school yung San Beda. Tapos, nag-transfer siya sa UE. 'Di ba? Tapos, ito sa government naman, nagsilbi na rin siya sa government. At least alam ko na nag-aral ng loto. Actually, attorney na nga yata to, di ba? Lawyer na nga siya ngayon Bagamat meron siyang pagiging singer, composer, producer, lawyer, ganito nakadali mag-research ng tawag dito, ng profile ng isang kandidato. O si Willie Rebillame naman, i-take advantage yung technology natin. Willie Rebillame. Tingnan natin ang Wikipedia ni Willie Rebillame. Ayan, makikita nyo, yung education ni Willie Rebillame nandito ba? Wala Wala nakalagay kung anong educational, educational background. Educational background ni Willie Rebillame. Ito, madali nang i-search pala Willie Rebillame, career experience, TV, ang labo naman nito. Pero niya yan. Makikita nyo, ang kanyang notable work sa Wawawi, di ba? Willie, ganyan. Businessman siya. Diba? I-take advantage nyo yung at timbangin nyo ngayon. Yung pinag-aralan nito ni
ni Willie Revillame. Diba? Tingnan natin yung biography. Wala eh. Educational background, ba't parang walang makita? Ang alam ko, ano to eh, nag-aral sa CEU pero hindi niya natapos, di ba? Yun na nabasa ko sa ano nito eh. Career experience o active sa TV hosting. 1987 to present. Yun lang. Wala siyang ibang ano, pero iboboto nyo yan, men. Eto si Jimmy Bondok tayo. Ayan education, Ateneo de Manila University, experience niya, makita yung experience niya. Lawyer. 'Di ba? Kumuha lang ako ng random na ano, pero bahala kayo kung sino iboboto nyo. Yun lang naman ang ano dito. Kaya alam nyo mga kababayan ko, kaya ako sinasabi to, kahit papaano naman, mahal ko din naman ang Pilipinas. Kaya kahit papaano, mag-isip naman tayo kung sino iboboto natin. Mahalaga ang kakayahan lalo na para sa senador. 3 sa mga binalangkas na batas ni Salonga ang kasalukuyan nating pinakikinabangan ngayon. Ang Code of Conduct and Ethical Standards para sa mga government officials, ang Anti-Coup d'etat Law at ang Anti-Plunder Law, kung saan mismong ang dating Pangulong Estrada ay nahaharap sa posibleng paglabag nito. Dapat yun na itanong nila. Madali ang manalo. Pero Kung panahon ni Estrada yan, mga early 2000. anong gagawin ko naman kung ako'y manalo? Yun. Yun dapat, Saan mismo yun dapat ang tanong. dating Pangulong Estrada ay nahaharap sa posibleng paglabag nito. Dapat yun na itanong nila. Madali ang manalo. Pero anong gagawin ko naman kung ako'y manalo? Correct. 'Di ba? Tinanong si Willie Revillame niyan, 'di ba? Saka na lang daw siya mag-iisip pag nandun na siya. Kayo no. Mukha bang kinakampanya ko na wag iboto si Willie Revillame. Anyway, 'di ba? Wala ganun talaga yung politics. Nakasalalay kasi diyan yung kinabukasan nating lahat. Now, proceed tayo dito sa mga singit-singit na topic na lang, no. Katulad nito, na ano to? Naghahay ng disqualification case ang dating empleyado ng City Hall na si Vic Baral laban kay Pasig City Mayor Vico Soto. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, may mga ebidensya umano sa nangyaring payout ng allowances para sa mga Pasig City Scholar. Dagdag pa niya, nasa 7.5 umano ang inirelease. Diin ni Topacio, bawal ang payout dahil may 10-day ban ng release of public funds. Sinagot naman ng alkalde ang naturang issue. Taasan naman natin ang tingin sa mga kabataan. Alam ng scholars na hindi sa akin galing yan. Sa totoo, sa unang ginawa natin ng 2019 ay tanggalin ang requirement kung saan nagagamit ang scholar sa politika. Hindi na required attendance sa parada. Hindi na nakapangalan sa politiko ang programa, pahayag ni. So ito yung panoorin nga natin yung yung reklamo. So, ito sila. Well, to be honest, sabi ko nga kanina, I'm a former city government employee on which na isa ako sa mga Tinanggal? nasikil noon. Although, Ano? on which na isa ako sa mga nasikil noon. Although, nagkaroon ako dati kasi on a high position sa City Hall. Pero when napalitan yung administration, I observed and isa ako sa mga nalipat na muntik pa nga gawing utility. Kaya pala. 'Di ba? Hindi ka bata ng bagong mayor. Syempre, kahit naman sino na may aral, may pinag-aralan, ilalagay mo sa ganun. Dahil lang sa previous administration. So, tinanggap naman namin. But, ngayon, Baka naman sa utility, hindi naman yung gagawin kang janitor. Baka naman ikaw isa sa magmamanage doon. ako ay isang ordinaryong mamamayan na naninirahan sa Pasig,
Siyempre, nung lumaban na si Ate Sara, sumuporta ako. To be honest. And dahil sa pagsuporta ko at bilang isang member ng Citizens Crime Watch, siyempre pag may nakita kang krimen, aware ka. Yun yung aming trabaho dyan, yun aming sinumpaan dyan eh. Eh naka-observe nga ako ng gano'n. Nakita ko, teka, parang mali naman talaga. Miski naman sino. At miski ang mismong taga-kasamahan ko sa trabaho dati, nagkukwento sa akin, parang mali yun. So ako, naglakas loob talaga ako na lumapit na kay attorney, tulungan mo nga ako. Tama ba to? Eh, may nasa ko ang batas, na pagkakaintindi kong ng batas, whether it has an exemption, when you say total ban, siguro masusupersede yung exemption. Kasi, unfair naman. At para sa kalaman ng lahat, kaya ako rin po nilakasan ng loob na mag-complain. Kung ito po, ay mababaliwala at mangyayari every election, sa tingin ko, wala na pong masasampulan. At wala na, ganun na. Every election yun na gagawin po ng mga re-electionists. Dahil naging precedents na po napayagan. Pwede pala. May exemption pero may exemption ulit na pwede rin pala. Bakit pa tayo naglagay ng ban? Tama yung sabi ni attorney. Bakit may ban pa? So sana sinasabi sa batas yun, may total ban pero pwede kayo mag-file ng exemption. Ganon ka-tricky yung batas. So ngayon, nalaman namin may exemption. Kaya lang siguro, ang pagkakaintindi ko po, kahit nabasa ko po yung batas, ay yung exemption nila, ang pagkakaintindi ko pagka sinabing total ban, wala po lulusot dun. Alam mo, natatawa ako dahil, hindi, wala naman ako alam eh. Kung malay mo, valid naman yung complaint niya, no? Pero natatawa ako doon sa timing ng, hindi, sa bagay, election naman talaga yan, ano? Nangyari kaya lang, doon sa, hindi pala sa timing, sorry. Doon sa, diniscuss niya na may hinanakit pala siya. Parang doon palang invalid na sa akin yung alam mo na agad kung saan nanggagaling eh. Hindi naman invalid, sorry ha. Hindi invalid. Kasi hindi ko naman alam kung husgado ang magpapasya niyan eh. Kung yung complaint nila ay valid. 'Di ba? Pero the fact na yan ay nanggaling sa isang hindi kaalyado or galing sa isang nasaktan ang kalooban nung nagbago ang administrasyon. Medyo alam na natin yung motive. 'Di ba? Pero again, kahit nasabihin mo may motibo, kung valid naman yung complaint, ay wala tayong magagawa. Pagdidesisyon na ng COMELEC kung di-disqualified ba o hindi. Now, tingnan natin yung buwelta ni Vico Soto. Nanindigan si Pasig City Mayor Vico Soto na hindi maituturing na vote buying ang pamamahagi niya ng scholarship allowance sa mga scholar ng lungsod. Yan ang tugon ng alkalde sa isinampang disqualification case laban sa kanya ng isang Vic Baral na dating empleyado ng City Hall. Giit ni Soto, base sa COMELEC guidelines, hindi maituturing na ayuda ang scholarship allowance. Kaya naman exempted daw ito sa ayuda ban na umiiral ngayong eleksyon. Pinasaringan din ni Soto ang nagsampa ng reklamo na panay pa preskon lang daw para may mapag-initan. Wala pang pahayag ang COMELEC tungkol dito. Malalaman natin Jess De Los Santos. yung kasi hindi ko naman malalaman yan eh. Yan ay parang ang may na niyan, ang may sakop na niyan ay ang mga may alam diyan sa batas na yan. So tingnan natin yung resulta ng complaint nila, no? Anyway, mga kababayan ko, good luck bukas sa election. Sana ang mapili nyo ay mga karapat dapat sa posisyon. No? Yan lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.